So mga sangka, ito yung sinasabi ko nakaraan lamang na magkakaroon ng paglulunsad ng pag-atake itong Russia na matindi. At ito nga nangyari mga sangkay, ito ay kasunod ng kaganapan nung umatake ang Ukraine laban po sa Russia sa kanilang mga oil facilities. Sabi ko nga, malaki ang magiging epekto nito sa pandaigdigang merkado ng oil. Ngayon, gumanti po ang Russia at matindi po yung paghihiganti. Pag-usapan po natin ito. Anyway, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mo na mga ganitong klaseng balita, mga pandaigdigan, global updates, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ang Russia nga mga sangkay ay kinapos sa langis matapos ang pag-atake ng Ukrainian forces sa kanilang mga oil facilities. Ngayon, ang nangyari mga sangkay, gumanti ang Russia. Ito yung sinasabi ko, na hindi matutulog ang Russia dito na hindi makakaganti. Malala ang gagawin nila dito mga sangkay. At ito nga po yung balita. Ng malawakang pag-atak, naglunsad ng malawakang pag-atak. Wait lang, tanggalin lang natin itong ads. Yun ang sinasabi ko mga sangkay na hindi talaga titigil ang Russia dyan. No? Talagang maghihiganti sila dyan. Hindi makakatulog yan ang hindi nakakapaghiganti. Ngayon, mga sangkay, eto natuloy ang nangyari. Inatake po sila ng Russia. Eto na. Ng Russia sa langis kasabay ng pagpapatupad ng mga naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia laban sa Ukraine gabi ng Miyerkules. Kanya-kanyang takbo sa metro stations ang mga Ukrainian kasunod ng banta at kinabukasan nga ito na ang tumambad sa kanila. Eto na. O, kita nyo mga sangkay, ito na yung bumungad sa kanila matapos yung pag-atake ng Russia. Sa Ukraine, gabi ng Miyerkules. Kanya-kanyang takbo sa metro stations ang mga Ukrainian kasunod ng banta at kinabukasan nga ito na ang tumambad sa kanila. Mga gusaling nasira at ilang establishmentong umuusok pa. Grabe. So, ganun ang nangyari sa kanila. No, nagkaroon po ng massive attacks itong Russia. At ang bali-balita, marami daw pong tao na naman ang pumanaw dahil po sa pag-atake na ito. Kasi itong Ukraine, no? Ayaw po talaga paawat nila eh. Ang Russia, gusto na po nilang ayusin yan. Gusto na po nilang matapos yung gera. Pero itong presidente kasi ng Ukraine, na si Volodymyr Zelensky, ayaw po magpaawat. Kaya nga po si Donald Trump, galit na galit po dyan eh. Kasi nga po, sabi ni Trump, ginagatasan lamang ang Amerika. Biruin nyo, itong presidente ng Ukraine, pupuntang US. Ang gagawin, manlilimos. Kailangan namin ng pera, kailangan namin ng ganitong klaseng pambili ng weapons. At ayon nga po sa kanyang sekretary, mga sangkay, nitong si Zelensky, itong kanyang boss daw, na si Zelensky, presidente po ng Ukraine, ginagatasan lamang daw po yung maraming mga bansa na sumusuporta sa kanilang pakikipagdigma laban po sa Russia. Sud ng mga tumamang drones at missiles mula sa Russia. Si Ukraine President Volodymyr Zelensky nagmadaling magpaalam sa kanyang commitment sa Ireland dahil sa natanggap na intelligence report sa gagawing pag-atake. Сьогодні є інформація дуже неприємна про Sabi niya mga sangkay, today there is information that is very unpleasant information. Russian must attack. There's an intelligence, and right after our press conference, after our communication, I will return to Ukraine with the team very quickly. на удару. Є Ayos ang дані drama. розвідки, і одразу після нашої прес-конференції, після нашого спілкування, я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну. Grabe, oh. Tingnan nyo yan, oh. Ilang large-scale missiles ang nakitang pinaulan ng Russia sa Kyiv na Grabe. bukod sa mga residential areas ay tinamaan rin ang ilang planta ng langis at pasilidad militar ng Ukraine. Naku, ayan na. So, gumanti din. Pati yung mga planta ng langis, pinatamaan na rin po ng Russia.
dun sa Ukraine. So kung anong ginawa nila sa Russia, binalik nitong Russia sa Ukraine. Na Sikfron at Skander missiles ang pinakawalan ng Russia na nagdulot ng lubhang pinsala. Wala pang eksaktong ulat sa bilang ng nasawi o lawak ng pinsala. Grabe. Sa kanyang post, mahigpit ang panawagan ni Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha ng tulong sa mga kaalyadong bansa at sa international community. Tulong na naman. Matapos silang umatake, ngayon, nung sila na pong inatake, hihingi ng tulong. Siyempre, pera na naman yun. No, mag-aabot na naman ng pera yung mga kaalyadong mga bansa. Kikita na naman po ang presidente ng Ukraine. Kailang ulit itong sinabi ang agarang pangailangan sa air defense, mas matinding sanksyon at tulong maging sa enerhiya at langis na hindi dapat na ipagpaliban pa, kundi ngayon na. Kamakailan nagpatawag ng isang strategic meeting si Russian President Vladimir Putin kasama ang mga miyembro ng Russian Security Council. Hinihinalang doon na buo ang plano para sa nangyaring pag-atake sa Kiev. Isa sa hinihinalang plano ay ang kumbinsihin ang Belarus na payagan ang Ukrainian troops na maglunsad ng operasyon sa kanilang lugar laban sa Baltic countries, sa Scandinavia at the British Isles. Ang regional border ng Kaliningrad sa Russia at Belarus ay lokasyon ng pinakamalalakas na antena na maaaring magsilbing komunikasyon para sa mga strategic bombers at submarines dahil kayang kontrolin mula roon ang operasyon maging sa karagatan. Habang umaatake ang Russia sa Ukraine, emosyonal na ang mga Russian dahil sa nararanasang krisis sa langis sa kanilang bansa. Oh, di ba? Yun sinasabi po natin. Very emotional at nagpapanik na po yung mga Russian ngayon dahil nga po ang ginawa ng Ukraine nung una, inatake po yung yung mga oil facilities ng Russia. Kaya ngayon, mga sangkay, naghiganti ang Russia. Ngayon, baka ang lumabas pa, ang Russia na naman na masama, pero ang nauna naman mga sangkay dito, Ukraine. Ukraine naman, hindi rin nagpapakampante sa pagtatanggol at paglunsad ng opensiba. Ayon kay Zelensky, ito lang ang magagawa nila sa ngayon at ang pagbibigay ng mas matindi pang pressure sa Russia ang kanilang inaasahan para tumigil ito at sumuko. Sumuko. Nakakatawa talaga, nasisiraan na talaga ating nito ulo nitong Zelensky. Russia pa ang susuko. Putin wants to keep fighting, and it's true. That is why he must face conditions that make it impossible for him to keep this war going. We are creating those conditions through our long-range strikes on Russian military and oil facilities. Our medium-range Ito yun mga sangkay, ito yung presidente ng Ukraine. Napasaway. Siya po yung dyan mga sangkay. Ilang beses na pong ginawa ng paraan ni President Donald Trump na maayos po itong problema nila ng Russia. Pero may problema po talaga itong Ukraine. Kasi papit po yan mga sangkay ng Democrats sa US. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang digmaan mga sangkay. At itong si Trump mukhang pinababayaan na po itong Ukraine. Well, yan po ang nangyari. Ano pong inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.